Sino sa kababaihan sa Biblia ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at bakit? Si Esther kasi she shown courage and faith kahit alam niya delikado ang gagawin niya. She trusted God's timing and purpose, and that inspires me to be bold in my faith. Ang isang empowered na babae ay matapang, may tiwala sa sarili, at hindi natatakot harapin ang anumang pagsubok. Alam niya ang kanyang halaga, yakap ang kanyang lakas, at laging nagsasabi ng katotohanan. Itinataas niya ang iba habang siya ay umaangat, at hindi siya nahihiyang ipahayag ang kanyang kahinaan sa harap ng Diyos. Kung may isang superpower ka na makakatulong sa kababaihan, ano ito at paano mo gagamitin? Ang superpower na pipiliin ko ay ang bumago na ugali ng lahat na nang-aapi sa mga kababaihan. Paano? Babasa ko sila ng Bible verse, baka magbago sila. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko bilang isang babae ay yung kung paano tayo bumangon sa hamon ng buhay. Hindi tayo dapat magpadaig sa anumang uri ng pagsubok, sa mga suliranin. Piliin natin na tayo ay maging malakas. Piliin natin na tayo ay maging matatag. Sapagkat ang problema ay kayang-kaya nating lutasin sapagkat tayo ay mayroong Diyos. Mas malaki ang Diyos kaysa sa problema. Noong 30 years old ako, nag-wish ako at nag-pray na magkaroon ako ng anak. At naniwala akong ipagkakaloob yun sa akin ni Lord. Kaya, nung 34 ako, He gave me a child. This child was carefully and wonderfully created into my womb. 35 ako, nagbigay ako ng birth sa isang napakagwapong anak. Servant na ngayon ng Lord. Kaya tayo bilang babae, hindi hindrance yun para makapag-serve sa Lord. Kagaya din ni Mary and Magdalene. Sa church po, mabuti na mag-build tayo ng relationship sa ating kapwa. Sa pamamagitan nito, we can encourage and minister. Makapagbibigay po tayo ng tips, practical teachings, even counseling na tutulong sa paglago spiritually, physically, intellectually, emotionally, and everything. Sa labas naman po, maaari nating ipakita ang ating mga kabutihang asal. Huwag po tayong makisangkot sa mga bagay na hindi mabuti. Maging friendly, approachable, welcoming ang ating aura para makita po nila ang love ni Lord Jesus sa ating buhay. Through that, makapag-minister tayo ng hindi masyadong religious at maipapakilala natin ang ating Panginoong Jesus. Ang isang stereotype na gusto ko mabago tungkol sa mga kababaihan ay ang paniniwala na ang mga kababaihan ay mahina at hindi kayang gawin ang mga gawaing pangkalalakihan. Ito ay isang pangkalawakang paniniwala na hindi totoo para sa lahat ng mga kababaihan. Mapapalakas ang suporta sa isa't isa bilang mga kababaihan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malasakit at pagtulong sa mga pangangailangan ng bawat isa, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ang bukas na pakikinig at pagbibigay ng magandang payo ay mahalaga upang maitaguyod ang pagkakaisa at pagtutulungan. Activities or programs can also be organized to strengthen spiritual life and provide opportunities to work together on projects that benefit the entire community. Ang pagpapalaganap ng positibong ugnayan at pagtutulungan ay nagsisilbing pundasyon ng isang malakas na samahan na makakabatay sa pananampalataya. Maipapahayag ko ang katotohanan at pagmamahal ng Diyos sa ibang kababaihan by being good example and sharing my testimony.
gusto kong ipadama sa mga kababaihan na they are loved and valued by God no matter what they have been through. And also, I can express God's love by showing compassion, understanding, and being faithful in my walk with God. I can reflect His love. I can also share His word, pray for them, and encourage them to draw closer to Christ so they can experience His grace and blessings. Sa lahat po ng mga kababaihan dyan, Happy Women's Day! God bless us all po!